Tanghali na, pero wala pa rin ako nakikitang pagkain na tira-tira. Aray, gutom na ako. Ang sakit na ng sikmura ko. Makainom na nga lang ng tubig sa poso. Habang siya ay naglalakad patungo sa poso kung saan ay nag-iigib ang iilan, ay nakasalubong niya ang batang si Omar. Si Omar ay kasing edad lamang ni Wabe, ngunit ang pinagkaiba ng batang si Omar ay salbahe ito. Malupit, sakim at mayabang, sapagkat anak ito ng isang kapitan. At sa tuwing nakikita ni Omar si Wabe, hindi pwedeng hindi niya ito pagmalupitan o di kaya ay asarin. Aba, kita mo nga naman oo. Sino tong hampas lupang nasa harapan ko? Omar, ayoko ng gulo. Ayoko din ng away. Pakiusap naman kahit ngayon lang, tantanan mo muna ako. Nanlalambot na kasi ako sa gutom eh. Kawawa ka naman. Gusto mo, sa'yo na lang tong tinapay na hawak ko? Ha? Talaga ba, Omar? Gutom na kasi talaga ako eh. Oo ba? Pero sa isang kondisyon. Ngumisi ng nakakaloko ang batang si Omar. Halata sa mukha nito na wala na naman siyang gagawing matino sa kaawa-awang bata na si Wabe. Ngunit dahil sa nararamdaman na gutom, ay naging interesado pa rin ito. Kaya itinanong niya ang kondisyon na gustong mangyari ni Omar. Ano naman kaya kondisyon yun, Omar? Gusto kong dilaan mo ang sapatos ko. Kahit itong isang sapatos lang. Gusto ko lang dilaan mo to na 10 beses. Dahil sa tinapay na ibibigay ni Omar, ay ginawa niya ang gustong mangyari nito. Kaya't matapos niyang dilaan, ay hiningi na niya ang tinapay. Ngunit imbis na ibigay niya ito ng maayos, inihulog niya pa ito sa lupa at inapakan hanggang sa mapitpit at malusaw. Bakit mo naman ginawa yun, Omar? Ba't mo naman sinira ang pagkain? Sinabi kong ibibigay ko ang tinapay, pero hindi ko sinabi na ibibigay ko sa iyo ng maayos. Pero ginawa ko naman na maayos yung pinag-uutos mo, Omar ah. Bakit mo naman ginanito yung pagkain? Ang daming taong naghihirap at nagugutom. Ang daming tulad ko na kung walang tira-tira ay walang makakain. Tapos sisirain mo lang ng ganito yung pagkain. Hoy, Wabe! Huwag ka magsalita na parang kailangan ko pa makinig sa'yo ah. Wala akong pakialam sa mga kagaya mong hampas lupa. Tumabi ka nga dyan. Baka mag-init ang ulo ko sa'yo eh. Maihambalos pa kita. Bago umalis ang batang si Omar, ay bahagya pa niyang sinipa ang batang si Wabe, dahilan upang matumba ito sa lupa. At dala ng sobrang gutom, naluluwang nilapitan niya ang tinapay at ipinagpag upang makain ito. Kung may mga magulang lang sana ako na magmamalasakit at magmamahal sa akin, ay hindi ganito ang buhay ko ngayon. Bakit ba kasi nila ako pinabayaan? Bakit kasi iniwan na lang nila ako na ganito? Hindi ba sila nakukonsensya? Dahil nung 6 na taong gulang pa lang siya, ay iniligaw siya ng kanyang ina sa baryong yun, sa kadahilanang hindi niya alam. At dahil sa kanyang murang edad, ay wala siyang kakayahan para bumalik sa kanilang tirahan. May sumubok naman na ampunin siya, ngunit pinagmalupitan siya ng mga ito. Kaya't hindi rin nagtagal ay nagkusa siyang tumakas at bumalik kung saan siya iniligaw ng kanyang mga magulang. Nagbabaka sakaling balikan siya roon, ngunit nabigo siya. Mula noon ay naging palaboy siya at kumakain ng mga tira-tirang pagkain na naiiwanan sa harap ng mga tindahan, o di kaya naman nanghihingi siya ng mga tira-tirang pagkain sa mga karinderya. Minsan ay tumutulong siya bilang taga-igib o taga-buhat ng mga inuling na kahoy, at matapos kumain ng maruming tinapay ng batang si Wabe, ay tumayo ito at nagtungo na sa poso para uminom ng tubig. At pagdating niya roon ay nakita niya ang matandang si Lolo Gregorio na nahihirapan magbuhat ng 1 galong tubig. Teka, Lo.
Ako na po magbubuhat. Baka mapano pa po kayo. O sige, sige. Salamat. Hulog ka ng langit, Wabe. Diyos ko, gusto ko man tumanggi. Pero hirap na talaga ako sa pagbubuhat ng mabigat. Sige, buhatin mo yan hanggang sa bahay. At pagdating sa bahay, bibigyan na lang kita ng makakain doon. Para naman mapasalamatan kita sa kabutihan na ginagawa mo. Talaga ba, Lo? Naku, hindi rin po ako tatanggi dyan. Si Lolo Gregorio ay isa sa mga mabait na tao na laging tumutulong kay Wabe. Inalok na rin ito na siya na lamang ang aampon sa kanya. Ngunit dahil sa tromang natamo niya sa dating nag-ampon sa kanya, ay tumanggi ito ng paulit-ulit. Si Lolo Gregorio ay wala nang kasama sa kanyang tirahan dahil ang dalawa niyang anak ay umalis na sa baryong yon at may sari-sarili ng pamilya. Ngunit sinusustentuhan pa rin ng mga anak. Inukuha na rin siya ng mga anak para doon na siya manirahan sa syudad. Ngunit tumanggi rin ito dahil ayon sa kanya ay doon siya lumaki, doon siya tumanda at gusto niyang doon na rin mamatay. Pagdating nila sa bahay ni Lolo Gregorio ay agad na inilagay ni Wabe ang galon ng tubig sa isang lamesa at doon ay inayos niya ito. At pagkatapos ay umupo sila pareho sa isang kawayang upuan para doon ay magpahinga. Napakabigat po ng galon, Lo. Tapos bubuhatin niyo pa ng ganon? Aba, kalayo po. Naku, baka mapano pa po kayo nun. Wala naman akong ibang mauutusan, Wabe. Kung hindi akong gagawa, hindi naman lalakad ng mag-isa ang galon para mag-igib sa sarili niya, hindi ba? Di kung ganun, Lo. Kapag kailangan niyo po na magbubuhat o mag-iigib, hanapin niyo na lang po ako. Lagi naman po ako nakatambay sa harapan ng lumihan ni Aling Molina para hindi niyo na po kailangan mapagod. Bigat-bigat po ng galon na yun Tapos ang layo pa po ng poso dito sa bahay niyo. O siya, sige. Ganun na lamang ang gagawin ko. Tapos dito na rin kita papakainin at para hindi mo na kailanganin maghintay ng tira-tirang pagkain sa lumihan ni Molina. Naku, Lolo Gregorio, malaking tulong po sa akin yun. Kasi pagkain lang naman po ang kailangan ko para mabuhay. Bakit kasi hindi ka nalang pumayag na dito ka na sa bahay ko tumira at ako na ang aampon sa'yo? Imbis na sagutin ang sinabi ni Lolo Gregorio, ay iniba na lamang niya ang topic ng kanilang pinag-uusapan. Dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi pa siya handa para muling magtiwala. Kahit alam niya na mabuti naman ang ipinapakita ng matanda, mas gugustuhin niya na lang muna na maghintay ng tira-tirang pagkain sa lumihan ni Aling Molina na siya ding ina ni Omar. Mabait din ang ina ni Omar na si Aling Molina dahil minsan ay nagbibigay ito sa kanya ng pagkain. Dahil din sa pagtulong niya sa paglilinis ng mga lamesa at pagwawalis sa harap ng tindahan nito. Lo, may tubig ka po bang malamig? Kung meron po, baka pwede naman po akong makiinom. Oo nga pala, meron akong biniling yelo. Nandyan, ilagay mo na lang sa may pitchel at nang makainom ka ng tubig at maghahain na rin ako para dito ka na rin kumain. Tama-tama din, nagluto ko ng adobong sitaw na may kiniling. Kaya sumabay ka na sa akin para kumain. Pagkatapos ipagbabalot kita ng nilagang kamote para naman may makain ka kung sakaling magutom ka mamaya. Naku, Lolo Gregorio, hindi ko po talaga tatanggihan yan. Hindi po dapat ako mahiya sa ganyang bagay. Kasi naman po, malaking-malaki talaga ang may tutulong sa akin ng biyayang ibinibigay niyo po. O siya, sige na. Iligay mo na yung yelo sa pitchel at baka malusaw pa. Tapos umupo ka na at magsasagdok na ako ng kanin at ulam para makakain na tayo. Ginawa na nga ng batang si Wabe ang sinabi ng matandang si Lolo Gregorio at pagkatapos ay umupo na siya sa hapagkainan at inilagay doon ang pitchel na may yelo. Kasama nun ay ang 2 baso na para sa kanila. Nang matapos si Lolo Gregorio sa kanyang ginagawa,
ay inilagay na niya sa lamesa ang pagkain at bago sila tuluyang kumain ay nagdasal muna sila para magpasalamat sa pagkain at biyaya para sa araw na yon. Matapos naman nilang magdasal ay dali-daling sumandok ng ulam si Wabe upang makakain na, habang ang matanda naman ay pinagmamasdan lamang siya at paunti-unting sumusubo ng pagkain. Halata na naman ang gutom sa'yo, Wabe. Bakit kasi di mo patanggapin ang pag-aampon ko sa'yo? Ngunit dala ng kasabikan sa pagkain, hindi ito narinig ng batang si Wabe, kaya nagpatuloy lamang siya sa pagkain at nagsalita ito habang puno pa ng pagkain ang bunganga, para sabihin kung gaano kasarap ang inilutong adobong sitaw ni Lolo Gregorio. Grabe, Lo. Iba ka talaga pagdating sa pagluluto. Napakasarap talaga. Paborito ko na po to, promise. Ganyan din ang sinabi mo nung nakaraang kumain ka rito. Sige lang, kumain ka lang dyan at magpakabusog ka. Naku, maraming salamat po talaga. Maraming salamat po sa pagkain na to, Lo. Nagpatuloy na nga sila sa pagkain at matapos yun, siya na ang naghugas ng kanilang pinagkainan at pagkatapos maghugas ay nagpaalam na ito. Bago siya umalis ay inabutan siya ng isang supot ng kamote at binigyan pa ito ng 20 pesos. Naku, Lo, maraming salamat po dito sa pagkain. Napakalaking tulong po talaga nito sa akin. Kunin mo na rin itong 20 pesos at nang makabili ka man lang ng inumin o kahit na ano pang gusto mo na kaya ng 20 pesos, abay pagpasensyahan mo na at yan lamang ang nakayanan ko. Naku, Lo, okay lang po to. Di naman po ako naghahangad ng mas malaki o mas madami. Sapat na po sa akin ang itinulong nyo. Kasi para sa akin po, ay napakalaki na po talagang tulong nito. Sige po, Lolo Gregorio, aalis na po ako. Basta kung kailangan niyo po na magbubuhat ng mga galon ha, nandito lamang po ako at ako na po ang bahala. Sige po, paalam po. Sinundan naman ng tanaw ni Lolo Gregorio ang batang si Wabe na paalis at pumasok na rin ito sa kanyang bahay nang makita niyang papalayo na ito, habang ang bata ay patuloy lamang sa paglakad ay nasalubong naman ang isang taong pinakaaayawan niya, na alam niyang sa tuwing nakakasalubong niya ito ay may hindi na naman magandang gagawin ito sa kanya. Habang papalapit ng papalapit ang batang si Omar ay itinago niya ang kamoting nasa supot sa kanyang likuran. Uy! Tignan mo nga naman ang pagkakataon, oo. Sa oras na bad trip ako, may punching bag na naglalakad. Hoy, ikaw! Anong tinatago mo sa likuran mo, ha? Teka, Omar, uuwi na ako. Huwag mo na akong awayin. Sino ba nagsabing aawayin kita, ha? Maglalaro lang naman tayo, eh. Pero ano muna yung nasa likod mo? Pinilit ni Omar na makuha ang nakatago sa likuran ni Wabe, hanggang sa nahablot niya ang isang supot ng kamote at matapos ay numisi ito. Uy! Kamote! Teka lang naman, Omar. Pagkain ko yan eh. Bigyan ni Lolo Gregorio sa akin. Pakiusap. Ibalik mo na sa akin yan. Alam mo magandang gawin dito? Pagmasdan mo! Isa-isang inihulog sa lupa ni Omar ang mga kamote at gaya ng ginawa niya sa tinapay ay pinag-aapakan niya rin ito. Nang makita yun ni Wabe ay naiyak ito. Wala siyang magawa dahil kapag nanlaban pa siya ay siguradong matatalo at mabubugbog lang siya nito dahil mas malaki ang katawan nito sa kanya. Bakit mo naman ginawa yun, Omar? Hindi mo ba alam na ilang araw din yung magiging laman ng tiyan ko? Bakit, ha? May magagawa ka ba? Ayan, pulutin mo at kainin mo at isaksak mo sa lalamunan mo. Masarap yan! Kamote with lupa! Hindi mo kasi alam ang pakiramdam ng magutom. Dahil may tahanan ka. May nanay ka na nagluluto para sa iyo araw-araw. At may tatay kang nagtatrabaho para may pera kayo. Isabantalang ako.
palaboy lang. Lagi lang umaasa sa baka sakali. At saka sa mga nagbibigay sa akin. Tapos gaganyanin mo ako. Ganyan na ba talaga kasama ang pag-uugali mo, ha, Omar? Aba. Sumasagot ka na pala ngayon, ha? Gumaganyan ka na, ha? Eto sa'yo. Isang malakas na suntok ang pinakawalan ng batang si Omar at tumama yun sa mismong labi ni Wabe. At agad tumulo dito ang dugo dahil sa pagputok ng labi nito. Susundan pa sana yon ng isa pang suntok, ngunit narinig nito ang tinig ng kanyang ama, kaya't napatigil ito sa tangka na namang pagsuntok kay Wabe. Hoy, Omar, anong kahayupan na naman ang ginagawa mong bata ka, ha? Mabilis na hinablot ni Kapitan Pablo ang damit ng kanyang anak upang ilayo sa batang si Wabe na nagdurugo na ang labi at nakaupo sa lupa. Ano na naman ba ito, Omar? Hindi ka na ba talaga nahiya? Na anak mismo ng kapitan ang nangunguna sa pananakit sa mga taong walang kalaban-laban? Hindi mo na talaga ako ginalang. Umuwi ka nga sa bahay at doon tayo mag-uusap. Uwi! Bago pa umalis ang batang si Omar, ay tinapunan niya muna ng isang masamang tingin ang kaawa-awang batang si Wabe. At pagkatapos ay mabilis na itong umalis. Samantala, inalalayan naman ni Kapitan ang batang si Wabe upang makatayo. Nagpasalamat naman si Wabe sa kabutihang ipinakita ni Kapitan Pablo sa kanya. Ayos ka lang ba, ha? Nako, ako na ang humihingi ng pasensya sa inasan lang anak ko. Tumango lamang si Wabe dahil kapag sasabihin pa nito na lagi yung ginagawa ni Omar ay siguradong parurusahan talaga ito ng kanyang ama. Pagkatapos nun, siguradong gaganti ito sa kanya. Kaya't nanahimik na lamang siya para hindi na humaba pa ang gulo. Ngunit napansin ni Kapitan ang kamuting nagkalat sa lupa. Kaya nagtanong ito sa kanya. Sabihin mo nga sa akin, bata, sa'yo ba ang kamote na ito? Ang anak ko rin ba ang may gawa ng mga ito? Tumingin lang si Wabe sa mukha ng taong nakaalalay pa rin sa kanya. Hindi ito sumagot o tumango man lang, ngunit parang nabasa na ni Kapitan Pablo ang nasa kanyang utak. Kaya lalong bumakas ang galit sa kanyang mukha. Kaya bumunot ito sa kanyang bulsa at inilabas niya ang kanyang wallet. Paglabas nun, ay ibinibigay niya ang 200 piso sa batang si Wabe. Tanggapin mo, bata. Para na rin sa mga nasayang na kamote. Naku, wag na po. Ayos lang po, masyado po malaki yan para po sa mga kamote. Kulang pa nga yan, sa ginawang pambubugbog sa'yo ng anak ko at sa mga sinira niyang pagkain. Nako, mapapalo ko talaga ang batang yun. Sige na, tanggapin mo na ito. Bukas, magtungo ka sa tindahan ng asawa ko. Kilala mo ba si Molina, yung lumihan dito? Doon, pumaroon ka bukas. May ibibigay ako, ha? O siya, sige. Aalis na ako. Kinuha ni Kapitan Pablo ang kamay ni Wabe upang ilagay doon ang 200. Hindi na ito natanggihan pa ni Wabe, kaya't pinanood na lamang niya ang pag-alis ni Kapitan. Sa totoo lang, bago lamang sa baryong yun si Kapitan Pablo at ang kanyang pamilya, at agad naman itong niluklok bilang kapitan dahil sa pagiging mabuti nito. Nang makalayo naman si Kapitan Pablo, ay agad naman niyang pinunasan ang natuyong dugo sa labas ng kanyang labi. Pagkatapos ay umalis na rin siya, pauwi sa Kakahuyan. Ngunit sa kanyang paglalakad, may kakaibang presensya siyang naramdaman. Binilisan na lamang niya ang paglalakad hanggang isang malaking ahas ang sumalubong sa kanya. Kulay ginto at nanghihina. Natakot naman ang batang si Wabe, kaya't napasigaw ito at napaupo dahil sa kanyang nakita. Maya-maya pa, isang hindi kilalang tinig ang kanyang narinig. Isang tinig ng babae na parang nahihirapan, at lalo siyang nagulat
nang malaman niyang nagmumula ito sa ginintuang ahas. Huwag kang matakot. Pakiusap. Tulungan mo ko. Kailangan magamot ng aking mga sugat. Nakikiusap ako sa'yo. Tulungan mo ko. Hindi ka ba nanunuklaw? O baka naman lamunin mo ako ng buo? Sa laki mong yan, hindi malayong kainin mo lang ako ng buo eh. Hindi. Hindi kita sasaktan. Kaya pakiusap lang. Tulungan mo ko. Pangako, hindi ako nananakit. Pangako mo yan ha. Huwag mo kong sasaktan ha. Nabugbog na nga ako tapos may papatay pa sa akin dito. Tapos malaking ahas pa. Diyos ko. Nababaliw na yata ako ha. Kumakausap na ako ng ahas. O baka dala lang to ng suntok ni Omar. Nakalog yata ang utak ko. Kaya ngayon, nakakakita ako ng malaking gintong ahas. Hindi tao. Hindi ka nasisiraan ng ulo. Totoo lahat ng iyong naririnig at nakikita. Kaya't sana'y tanggapin mo ang paghingi ko ng tulong sa iyo. Ano po bang kailangan kong gawin? Ano pong tulong ang hinihingi nyo? Kailangan magamot ang aking mga sugat. May mga aso kasi na nangahas na hulihin ako dahil sa aking balat na kulay ginto. Kung ganun po, sumama po kayo sa aking palasyo. Hindi, joke lang. Doon lang po sa kuweba, kung saan po ako nanunuluyan. Sumama naman ang gintong ahas sa kanya. Pagdating doon ay kumuha siya ng isang tuyong kahoy upang gawing sigaan ng apoy at dinulot niya sa kanyang bulsa ang posporong malapit ng maubos. Sinindihan niya ito at nilagyan pa ng mga tuyong kahoy. Maya-maya pa ay nagpaalam ang batang si Wabe upang humingi lamang ng halamang gamot sa matandang si Lolo Gregorio na ipangtatapal sa nagdurugo niyang sugat. Iganting ahas, huwag po kayong lalabas sa kuweban to ah. Ligtas po kayo dito dahil natatakpan po ito ng mga gumagapang na damo. At wala pong tao ang nangahas na pumasok dito kahit kailan. Kasi po, natatakot po sila. Sabi nila tirahan po ito ng iba't ibang uri ng mga makakamandag na ahas. Pero napatunayan ko naman po na hindi totoo yun. Pero hindi ko pa rin pinaalam sa kanila. Kaya wag po kayong lalabas ha. Hintayin nyo lang ako rito. Babalik po ako kaagad. Tao, pakiusap. Huwag mong ipapaalam sa iba ang tungkol sa akin. Pangako po. At saka, tawagin nyo na lang po ko sa pangalang Wabe. Wabe po ang pangalan ko. Maraming salamat sa'yo, Wabe. Tatanungin ko itong isang utang na loob. Ngumiti lamang si Wabe at lumabas na ng kuweba. Nagtungo ito sa bahay ng matanda. Mabilis siyang naglakad para makarating ito kagad. Kaya't pagdating doon ay agad itong kumatok sa pintuan ng matanda. Sandali lamang! Nariyan na! Nang pinagbuksan ni Lolo Gregorio ang batang si Wabe, ay bahagya pa itong nagulat dahil sa itsura nito. Oh, Wabe! Bakit bumalik ka? Hihingi lang po sana ako ng halamang gamot, Lo. Yung pampatigil po ng pandurugo. Abay, para saan naman? Gagamitin ko po sa bibig ko. Pumutok po kasi. Abay na, paano yan? Hulaan ko. Si Omar na naman ano? Tumango ang batang si Wabe at napailing naman ang matanda. Pagkatapos ay pinapunta niya ang bata sa likuran ng kanyang bahay. Tinuro niya doon ang isang halamang damo na ang tawag ay hagonoy. Hala, nagpunta pa ako dito. Hagonoy na damo lang pala ang sagot. Marami po sa gubat nito eh. Tsaka, saan mo ba talaga gagamitin yan? Di naman nagdurugo ang labi mo. Kasi po baka dumugo po ulit eh. Sige po, aalis na po ako. Maraming salamat po, Lolo Gregorio. Mabilis namang tumakbo
Nagpaalis ang batang si Wabe at naiwang nagtataka ang matanda. At nang makalayo ang bata, ay saka naman niya muling isinara ang pinto. Samantalang ang batang si Wabe ay hindi pa dumiretso sa gubat. Nagtungo muna siya sa isang tindahan at bumili ng 2 boteng tubig. At saka siya mabilis na tumakbo upang umuwi na sana. Ngunit nang may nadaanan siyang mga tsismosa na nag-uusap sa harap ng isang gate, ay may narinig itong salitang halimaw at nagdahan-dahan muna siya sa kanyang paglalakad. Ayon sa mga tsismosa, 5 tao na raw ang nawawala dahil may kumukuha daw sa mga ito. Ayon pa sa mga ito, may isang tao raw na nakakita sa halimaw at mukha raw itong baboy ramo, ngunit may malalaking pangil na literal na nakalabas. At ang taong nakakita naman ay nagkulong na lamang sa loob ng kanilang bahay dahil sa trauma at takot na kanyang natamo. Matapos niyang marinig ang pinag-uusapan ng mga ito, ay binilisan niya ng muli ang kanyang paglalakad at nagsalita ng mag-isa. Ibig sabihin, may mga nilalang talaga na nabubuhay sa mundon to na hindi katulad ng mga tao. Yung ahas kayang yun, tama kayang tulungan ko siya? Sana naman, tama ang desisyon ko. Ay nako, ano ba yan? Baala na nga. Magaan naman ang pakiramdam ko sa ahas na yun. Kaya ipagpapatuloy ko na lang ang paggagamot ko sa kanya. Naku, napasubo na ako. Ilang minuto lang ay narating na ni Wabe ang kuweba. Nadatnan niya roon ang ginintuang ahas na natutulog at patuloy pa rin na nagdurugo ang mga sugat. Kaya't dahan-dahan niya itong ginising. At matapos nun, mabilis namang nagising ang ahas. Pinakiusapan niya ito na kung lilinisin niya ang sugat ay maging kalmado lamang ito dahil natatakot siya na baka pag nilinis niya ang sugat ay masaktan niya ito at malamon siya nito ng buhay. Basta, kumalma ka lang ha. Huwag mo akong kakainin ha. Siyempre, magiging masakit ang paglilinis ng sugat mo. Napakalaki kaya nito. Pangako, hindi kita sasaktan. Okay, sige. Uumpisahan ko na. Uulitin ko. Pakiusap, kalma lang ha. Ayoko maging hapunan. Inumpisahan niya nang linisin ang sugat ng gininto ang ahas. Dahan-dahan niyang binubuhos ang tubig na kanyang binili. Pagkatapos niyang malinisan ang sugat, ay nagpukpok siya ng dahon ng hagonoy. Ang dahon o ang damong hagonoy ay kilala ng ilan dito sa Pilipinas na mabisang pantapal sa malaking sugat upang tumigil ang pagdurugo. Kung sakali mang wala pa ring tigil ang pagdurugo ng isang sugat, ay maaaring gamitin ang hagonoy upang mapatigil ito. Matapos naman mapukpok ni Wabe ang mga dahon ng hagonoy, ay itinapal niya ito sa malaking sugat ng gininto ang ahas. Gaya ng kanyang inaasahan, ay mabilis nang tumigil ang pagdurugo at pagkatapos nun ay mabilis na itong nakatulog. Napansin na rin ni Wabe na malapit ng dumilim, kaya ibinaba na niya ang ibang damong gumagapang upang mas lalong matakpan ang daanan papasok ng kuweba. Pagkatapos nun ay nahiga na siya at pinagmasdan niya ang gininto ang ahas. Sana, tama ang ginawa ko na pagtulong sa'yo. Sana, hindi ko pagsisiyan na tumulong ako sa isang nilalang na kagaya mo. Mabilis na lumipas ang gabi na yon at nagising ang batang si Wabe. Napansin niyang nakakorting pabilog ang ahas na nakapaikot sa kanya. At dahil doon, nabawas-bawasan ang lamig na kanyang nararamdaman. Tumayo naman kagad ang batang si Wabe at agad tinignan ang sugat ng ahas at nagpasalamat siya nang makita niyang hindi na ito namamaga at wala ng dugong lumalabas sa kanyang sugat. Ayan, okay na ang sugat mo. Di na nagdurugo. Pero masakit pa ba? Salamat, Wabe. Hindi na kumikirot ang aking sugat. Maraming salamat dahil tinulungan mo ko. At
totoong napakabuti ng iyong puso. Hinahangaan kita. Naku, wala yun. Ano ka ba? Basta hindi mo ako sasaktan ha. Kaya walang masama para tulungan kita. At saka nangako ka naman na hindi mo ako sasaktan, di ba? At saka kahit sino naman na makita ko nasa lagay mo ay tutulungan ko rin. Ang mahalaga lang naman sa akin eh, wala akong makita na nahihirapan. Ibig bang sabihin, kahit nasaktan ka ng iba, ay hindi mo sila lalabanan? Kung kailangan naman na wag lumaban, mas pipiliin ko yun. Di bali nang ako masaktan. Wag lang ako makapanakit. Napakalinis ng taglay mong puso. Bihira ang isang tulad mo. Napakabuti mo, Wabe. Kahit naman wala akong nakagis ng mga magulang, alam ko pa rin ang tama at mali. Kaya mas pipiliin ko yung tama. At saka, mahalaga na hindi mo ko kakainin. Huwag kang mag-alala, Wabe. Hindi ako masamang nilalang. Mabuti naman kung ganun. Teka, hindi ka pa ba nagugutom? Hindi pa naman ako nagugutom. Ako kasi gutom ni. Dito ka na muna. Huwag kang lalabas dito. Ako na bahala sa pagkain mo. Ay teka, ano bang kinakain mo? Baka kasi kapag hinayaan kitang mangalap ng sarili mong pagkain, may makakita na naman sa iyong mga tao tapos subukan ka na naman nilang hulihin. Mga hayop lang ang kinakain ko. O kaya naman, mga laman loob ng hayop. Pwede na sa akin yun. Okay, sige. Ako nang bahala. Basta dito ka lang, huwag kang lalabas. Aalis muna ako. Bibili lang ako ng makakain. May tira pa naman ako sa binigay na pera ni Kapitan eh. Babalik ako bago magtanghalian. Umalis na si Wabe upang lumabas ng gubat at bumili ng kanyang makakain at maghanap din ng makakain ng ahas. Habang naglalakad ay napaisip ang batang si Wabe na maaari niyang alagaan na lang ang ginintuang ahas. Kaya sa oras na siya ay umuwi ay sasabihin niya sa ahas na siya na lamang ang mag-aalaga sa kanya upang hindi na niya kailangan na gumala pa sa gubat at hindi na siya muling mapahamak. At sa kanyang paglalakad ay nasalubong niya ang matandang si Lolo Gregorio na siya pala talaga ang sadya. Oh, Wabe, nandiyan ka pala. Ikaw talaga ang sadya ko. Papatulong sana ako sa'yo. Huhulihin natin yung manok na iluluto ko ngayon. Nakawala kasi. Sige po. Pero pupunta po muna ako kina Kapitan. May ibibigay daw po siya sa akin eh. Ganun ba? O sige, samahan na kita. Sige o, kayo po ang bahala. Sabay na silang naglakad. At habang naglalakad sila, naalala ni Wabe ang narinig niyang pinag-uusapan ng mga tsismosa kahapon habang siya ay papauwi. Lo, may naalala po pala ako. Kahapon po kasi habang papauwi ako galing po sa bahay niyo, may mga nadaanan po akong mga babae na nag-uusap at narinig ko po sa kanila na may 5 tao na raw po ang nawawala. Totoo yan, Wabe. Kaya ikaw mag-iingat ka dahil hindi pang karaniwan ng mga nilalang na kumukuha sa kanila. Mga? Ang ibig niyo pong sabihin madami po? Tama ka, Wabe. At sa aking palagay ay mga halimaw ang kumuha sa kanila. Ganyan nga din po yung narinig ko kahapon. Ang sabi pa nga po, may nakakita raw po sa kumukuha ng tao. Mukha daw pong baboy ramo na may matatalim na pangil at nakalabas raw po ang mga bibig nila. Kung totoo nga yan, Wabe, maaaring manganib ang ating baryo dahil ang nilalang na yung nilalarawan ay isang uri ng aswang. Ang tawag sa kanila ay harimudon. May mga matutulis na balahibo at mahabang pangil at mukha silang baboy ramo. Malalakas ang mga aswang na ito at sa aking pagkakaalam ay umiinom sila ng dugo ng kanilang mga biktima at kumakain ng laman ng tao. Nakakadiri naman po yun, Lolo Gregorio. Sabi ng aking ama, naubos na daw ang kanilang lahi. Ngunit hindi ko malaman kung bakit may mga tulad na naman nila ang umaatake. Kaya dapat magkaroon ka na ng bagong tahanan, Wabe. Dahil sa gubat ka pa naman namamalagi. Ang mga harimo doon ay namamalagi rin sa kagubatan. Baka sakaling malagay sa panganib ang buhay mo
kung hindi mo palilisanin ang gubat. Tumahimik na lamang si Wabe dahil napapaisip siya na tama naman ang sinasabi ng matanda. Ngunit iniisip niya rin ang malaking ahas na nasa kanyang tinutuluyan. Kaya't sinabi na lamang niya kay Lolo Gregorio na siya'y magiging maayos lamang dahil mag-iingat naman ito. Samantala, hindi na nila namalayan na nakarating na sila sa lumihan. Kaya't muntik na silang lumampas hanggang sa nasulyapan sila ni Kapitan na kumakain ng tinda ng kanyang asawa at mabilis niyang tinawag ang pangalan ng batang si Wabe. Napalingon naman ang mga ito at doon nila napagtanto na muntik na nilang makalimutan na doon nga pala sila patungo. Grabe, napasarap po ang pag-uusap natin, Lo. Muntik na po natin makalimutan ang sadya natin. Tama ka. Kung hindi ka tinawag ni Kapitan, baka nakarating tayo sa aking bahay nang di man lang nakakataan dito. Magandang umaga ho sa inyo, Mang Gregorio. Pati na rin sa'yo, iho. Siya nga pala. Itong ibibigay ko sa'yo. Kinuha ni Kapitan Pablo ang isang malaking supot na naglalaman ng mga damit, kumot at banig at iniabot niya ito sa batang si Wabe. Ay hala, napakarami po nito, Kapitan. Maraming salamat po. Walang anuman, iho. Magagamit mo yan. At saka, para magpalit ka na rin ng damit. Sira-sira na yung damit mo eh. May kumot at banig din dyan. Mga pinaglumaan namin na gamit. Maraming salamat po, Kapitan. Hindi ko na po ito tatanggihan. Napakalaking tulong na po nito sa akin. Napakabuti niyo po talaga. Siya nga pala. Mag-almusal na kayo. Halina kayo't sabayan niyo na ako. Kung ako ang tatanungin, sa bahay na lamang ako kakain. Busog pa naman ako eh. Ikaw ba, Wabe? Gusto mo na bang sumabay kumain kay Kapitan? Mamaya na lang din po ako, Kapitan. Pero salamat po sa pag-iimbita sa akin. May gagawin pa po kasi ako eh. Hulihin ko pa po yung manok na iluluto ni Lolo Gregorio. Ganun ba? O sige, kayong bahala. Opo, Kapitan. Maraming salamat po ulit. Pati na rin po dito sa binigay nyo. Naku, walang anuman, iyo. Sana makatulong yung mga gamit na yan sa'yo. Opo, sigurado po na makakatulong po sa akin to. Kung ganun, Kapitan, mauna na ho kami at baka matagalan pa kami sa pag-uhuli ng manok. O sige ho, maraming salamat ho. Mag-iingat ho kayo. Aalis na po kami, Kapitan. Maraming salamat po ulit. Nagpatuloy na muli sa paglalakad ang dalawa upang makauwi na sa bahay ng matanda, habang ang batang si Wabe naman ay walang tigil sa pagngiti dahil sa tulong na ibinigay sa kanya ni Kapitan. Mukhang napasaya ka yata ni Kapitan ngayong umaga ha, Wabe? Opo, Lo. Grabe. Napakabait po talaga ni Kapitan. Hindi ko nga po alam bakit napakagaan po ng loob ko sa kanya eh. Natural lang yon. Dahil tunay ngang napakabuti ni Kapitan Pablo. Kahit ako yun din na napansin ko kay Kapitan. Tama po kayo, Lo. Kaya swerte nga po ni Omar dahil may mga magulang po siyang ganung kababait. Tama ka, Wabe. Hindi ko rin maisip bakit ganun na lamang ang pag-uugali ng batang yun. Mabuti pa nga siya may mga magulang. Hindi siya pinapabayaan. Huwag kang mainggit sa batang tulad ni Omar iyo. Dahil kahit na may mga magulang siya, basura naman ang pag-uugali niya. O Lo, nandito na po pala tayo. Nasaan po yung manok na sinasabi nyo? Aba, nandito lamang yon, sandali. At titignan ko sa likod ng bahay. Sige po, Lo. Pagtingin ng matanda sa likod ng bahay ay natawa ito dahil nakita niya ang manok na kailangan nilang hulihin na nakapulupot ang tali sa mga halamang gamot ni Lolo Gregorio. Aba, hindi na pala natin kailangan magpagod, Wabe. Ha? Bakit po, Lolo Gregorio? Halika rito, tignan mo. Matutuwa ka rin. Lumapit ang bata. Natawa ito nang makita niya ang manok na nakapulupot ang tali sa mga halaman ng matanda. Aba, oo nga po, no. Hindi na po natin kailangan magpagod. O siya, ilagay mo muna dun yung mga gamit na ibinigay sa'yo at pumunta ka sa kusina at pagkatapos ay mag-init ka ng tubig at kakatayin ko na ang manok. Sige po.
Dali-dali nagpunta ang bata sa kusina at pagkatapos nun ay nagpaapoy siya sa kalang-diuling at kinuha naman niya ang isang malaking kaserola upang lagyan ito ng tubig. Tapos na po, Lolo Gregorio. Naisalang ko na po. O siya, sige. Paduduguin ko na ang manok. Kumuha ka dyan ng isang mangkok. Ginawa naman yun ng bata. Pagkatapos ay inabot niya ang mangkok sa matanda at isinigawa na nga nito ang pagpapadugo sa leeg ng manok. At isa namang ideya ang pumasok sa utak ng batang si Wabe. Hihingiin niya ang laman loob ng manok at iuuwi ito sa kuweba. Kaya nang kumulo ang tubig na kanyang isinalang ay agad niya itong kinuha upang iabot sa matanda. Tumulong na rin ito sa pagtatanggal ng balahibo ng manok upang mabilis ang proseso ng paglilinis. Pagkatapos nilang malinisan at makatay, ay kumuha siya ng isang maliit na supot. Lo, pwede ko po bang mahingi po yung mga bituka at ibang lamang loob? Abay, bakit naman? Agad nag-isip ng ipapalusot si Wabe. Kaya nang makaisip ito, sinabi niya na lamang na iihawin niya ito dahil masarap ito sa ihaw. Ganun ba? O siya, sige. Pero, pwede mo naman na dito na lang lutuin para naman makain mo na kagad. Doon na lang po, Lo. O siya, ikaw ang bahala. Magluluto na ako. Aalis ka na ba? Opo. Hintayin mo na lang ang niluluto ko para makapagdala ka rin. Naku, hindi na po. Ayos na po. Bibili na lamang po ako ng tinapay. Sigurado ka ba iyo? Opo, maraming salamat po. Bitbit ng batang si Wabe ang malaking supot. Pagkatapos ay isinunod niya ang maliit na supot na may laman loob ng manok. Mabilis itong naglakad patungo sa gubat. Matapos ng ilang minuto ay nakarating na ito sa kuweba at pumasok na roon. Nakita niya ang ahas na natutulog. Umupo ito sa tabi ng ahas at sinindihan niyang muli ang ginagamit nilang sulo sa loob ng kuweba. Maya-maya pa ay naramdaman ng malaking ahas ang presensya ng batang si Wabe at tuluyan nang iminulat ang kanyang mga mata. Gising ka na pala. Ito, may dala ko para sa'yo. Konti lang to pero pwede na para malamnan kahit papaano ang tiyan mo. Maraming salamat, Wabe. Mabilis niyang ibinuka ang kanyang bibig at inilagay naman ng batang si Wabe ang laman loob ng manok sa bunganga nito. Maaari akong hindi kumain ng 2 araw dahil sa iyong ibinigay, Wabe. Maraming salamat dahil hindi mo lang ako tinulungan. Pinakain mo pa ako. Teka. Tama na nga ang pagpapasalamat mo sa akin, ahas. Sumahi. Sumahi ang itawag mo sa akin, Wabe. Okay, sumahi. Huwag ka lang magpasalamat palagi. Napakaliit na bagay lang naman ito. Pero salamat pa rin. Napakabuti mo. Hay nako, sige na nga. Walang anuman, sumahi. Ikaw ba, Wabe? Kumain ka na ba? Hala, oo nga pala, nakalimutan ko. Bibili pala ako ng tinapay. Inalala kasi kita, baka gutom ka na eh. Tsaka ako na lang din mag-aalaga sa'yo. Kasi kung gagaling ka tapos hayaan kita na magpagala-gala sa labas, baka sa susunod di ba? Baka mapatay ka na ng mga tao. Sige, Wabe. Payag ako. Sige na. At baka malipasan ka pa ng gutom. Umalis ka na, Wabe. Sige, pero babalik ako dito bago magdilim. Kaya wag kang lalabas ha. Sige na, alis na ako. Dadaan din ako doon sa poso para maligo. Para magamit ko rin itong binigay ng mga damit ni Kapitan. Sige, paalam. Bago pa siya tuluyang umalis, ay kumuha muna siya ng damit na pang-itaas at pang-ibaba na galing kay Kapitan Pablo. Matapos nun, ay mabilis na siyang lumabas ng kuweba, bitbit ang mga damit, at paglabas niya ng kakawyan, ay dumiretso muna ito sa poso upang maligo. Hindi na siya gumamit pa ng anumang sabon, basta niluglugan lamang niya ang kanyang katawan, at pagkatapos ay mabilis na siyang nagtago
at nagbihis. Itinapon niya ang luma niyang mga damit at masayang naglakad papuntang tindahan. At habang naglalakad, nakita niya si Omar at nakita niya na bago na ang suot na damit ni Wabe, hanggang sa parang pamilyar sa kanya ang damit na suot-suot nito. At pagkatapos ay nilapitan niya ito. Hoy, teka nga. Parang pamilyar sa akin yung suot mo. Patingin nga. Aba, akin nga ito ah. Tarantado ka, ninakaw mo to sa masampahan ng nanay ko, no? Naku Omar, nagkakamali ka. Ano nagkakamali? Ayan na nga yung ebidensya oh. Tapos sasabihin mo nagkakamali ako. Halika, sumama ka sa akin. Isusumbong kita kay tatay. Mabilis at walang kahirap-hirap niyang hinila ang damit ni Wabe at halos kalad ka rin niya ito dahil sa pamamaraan niya ng paghila sa damit ng bata. At habang hila-hila niya ito ay walang tigil sa pagpapaliwanag ang kawawang bata. Teka Omar, sandali. Aray, nasasaktan ako Omar. Hindi ko to ninakaw. Ibinigay sa akin to ni Kapitan. Hindi. Sa barangay ka na magpaliwanag. Dadali kita doon kay tatay. Maniwala ka sa akin Omar. Totoo mga sinasabi ko. Manahimik ka na lang. Hanggang sa dumating sila sa barangay at ipinasok niya ang batang si Wabe sa loob ng opisina ng kanyang ama. Pagtapos nun ay pabalibag niyang binitiwan si Wabe sa mismong harap ng lamesa ng kanyang ama. Ayan tay, may ebidensya. Magnanakaw yung palaboy na yan eh. Ayan o, kitang-kita. Suot niya ang damit ko. Tumayo si Kapitan Pablo at nakita niya ang batang si Wabe na nakaupo sa sahig ng kanyang opisina. Tinignan niya ang kanyang anak na si Omar at mabilis na lumapit sa batang si Wabe. Akala naman ni Omar ay bibigyan ng leksyon ng kanyang ama ang palaboy na si Wabe at bahagya pa itong ngumisi. Ngunit nagtaka ito nang makita niyang itinayo ni Kapitan Pablo ang bata at tinignan niya ng seryoso ang kanyang anak. Ibinigay ko sa kanyang damit na yan dahil naawa ko sa kanya. Pero tay, damit ko yan eh. Bakit mo binigay sa kanya? Kung gusto niyo pala siyang bigyan, bakit hindi yung mga damit niyo ang binigay niyo? Malakas na sampal ang natanggap ni Omar mula sa kanyang ama. Kaya nanlaki ang mga mata nitong tumitig sa kanyang tatay na nakatayo at halata dito ang galit. Hindi ko alam bakit ganyan ang pag-uugali mong bata ka. Lumaki ka sa amin at ipinakita namin sa iyo ang pagiging mabuting tao. Pero ganyan ka. Alam mong hindi ka namin tunay na anak. Pero dahil nangungulila kami sa anak naming nawala, ay inampung ka namin. Ngunit bakit ka naging ganyan? Kulang ba ang mga tinuturo namin sa iyo? Kulang ba ang pagmamahal na binibigay namin sa iyo? Bakit ganyan ang ugali mo, Omar? At nagagawa mo na akong sagot-sagutin ng ganyan. Sinusumbatan niyo po ba ako, tay? Hindi kita sinusumbatan, Omar. Sinasabi ko lang sa iyo yan dahil naging mabuti kami sa iyo. Kaya dapat maging mabuti ka rin sa iba. Nagpapatawa ho yata kayo, tay. Naging mabuti. Kahit nga nasa puder niyo ako, ay parang kulang pa rin ako. Kahit na nawala ang anak niyo, parang pinapakita niyo sa akin na kulang ako. Dahil iba pa rin ang nararamdaman naming pangungulila, Omar. Anak namin ang nawala. Sarili naming laman at dugo. Kaya hindi namin kayang kalimutan. Ama ako, Omar. Isa akong ama. Dahil nawala ang tunay naming anak. Sinisisi namin ang sarili namin ng nanay muli na mo. Akala ko naiintindihan mo. Nagkamali pala ako. Wala akong pakialam. Hindi ba pwedeng kalimutan nyo na lang yung anak nyo na yun? Nawala na nga, di ba? Nandito naman ako. Bakit hindi na lang ako yung mahalin nyo? Mahal ka namin, Omar. Mahal na mahal kung tutuusin. Pero iba pa rin ang pagmamahal namin sa tunay naming anak na si Miguel. Naluwa ang batang si Omar at lumabas ito ng opisina at padabog niyang isinara ang pintuan. Pagtapos nun ay umiling na lamang ang kapitan na naiwan pa ring nadidismaya sa inasal ni Omar dahil kahit hindi niya naman ito kadugo ay tunay niyang pinahahalagahan ang bata at alam niyang hindi niya ipinaramdam dito
na hindi niya ito tunay na anak dahil minahal niya ito ng gusto na higit pa sa isang ampon. Ayos ka lang ba? Opo, ayos lang po ako. Maraming salamat po, Kapitan. Hindi ka ba sinaktan ni Omar? Wala bang masakit sa'yo? Hindi po, Kapitan. Hindi niya po ako sinaktan. Salamat po ulit sa pagtatanggol niyo po sa akin. Pero, Kapitan, totoo po bang hindi niyo tunay na anak si Omar? Totoo yun. Hindi nga namin siya anak ni Molina. Ampon lang namin siya. Halika, doon muna tayo. Sige po. Umupo sila sa isang pahabang upuan na nasa loob ng kanyang opisina at pagkatapos ay huminga ito ng malalim bago muling nagsalita. Ay nako, paano ba ako magsisimula? Pasensya na, tuwing naaalala ko kasi yung anak ko, hindi ko napipigilang mapaluha. Ayos lang po, Kapitan. Kung ayaw niyo po magkwento, okay lang naman po. Naku, hindi. Panahon na rin siguro para ilabas ko tong lungkot na nararamdaman ko. Kayo pong bahala, Kapitan. Nasa inyo naman po kung gusto niyo po magkwento eh. 7 taon nang nakakalipas nang magpunta kami sa baryong ito upang maghanap sa bayan ng mate ng mga gamit na wala sa aming bayan. Hindi na malayan ng asawa ko na wala na pala sa tabi niya si Miguel na anak namin. Sinubukan namin siyang hanapin. Pinagtanong-tanong, ngunit nabigo kami. May mga nakapagsabi naman sa amin na may kumuha daw sa kanya at nakatira daw yon sa kabilang baryo. Nagpunta kami doon, ngunit tulad ng paghahanap namin dito ay nabigo din kami. Kaya naman, nagdesisyon ako na lumipat dito at dito na lamang tumakbo bilang kapitan. At pinalad naman ako dahil sa unang subok ko ay nanalo ako. Kaya may dahilan na para manatili kami rito. Nagbabaka sakali kasi kami na baka kapag nagtagal kami dito ay mahahanap namin si Miguel. At dahil sa pangungulila ay inampun namin si Omar. Kaya hindi ko alam kung bakit nagkaganon ng batang yun. Iniisip ko tuloy, nagkulang siguro kami ni Molina sa kanya. Naku, Kapitan, huwag niyo pong isipin yun. Napakabait niyo nga po eh. Kaya wala pong dahilan para magkulang po kayo. Ngayon ko lang po kayo nakausap. Pero ramdam ko po talaga na napakabuti niyo. Napakagaan nga po ng loob ko sa inyo eh. Salamat naman kung ganon. Pero kung nasan man ang anak ko, sana ay nasa maayos siyang kalagayan. Nakakain siya at sana ay malusog siya. Miss na namin siya ng nanay niya. Teka nga, tama na nga ang drama na to. Naku, Kapitan, ayos lang po. Ako nga din po, napakadrama po ng buhay ko eh. Alam niyo ho ba, na iniligaw din po ako ng mga magulang ko tapos may nag-ampun po sa akin. Siguro mga 6 years old pa lang po ako nun. Kaya parang hindi ko na rin po maalala ang mga itsura nila. Nakakalungkot naman iyo. Pero alam kong may dahilan ang mga magulang mo kung bakit kanila iniligaw. Kaya huwag ka mawala ng pag-asa. Baka sakali makita mo sila at makasama mong muli. Sana nga po, Kapitan. Kung alam lamang po nila kung gaano po ako naghahangad na magkaroon po ng buong pamilya. Mabilis na lumipas sa mga oras. Hindi na nila namalayan na lumubog na pala ang araw. Kaya naman, nang tumayo ang kapitan, at doon lamang niya napagtanto ang kadiliman ng langit. 7:00 na ng gabi, kaya binigyan niya ang bata ng tinapay na nakatabi sa kanyang bag at nag-imbita na lamang siyang umuwi. At habang naglalakad, ay patuloy pa rin silang nag-uusap. Makalipas ang ilang minuto, ay ngumiti ang kapitan bago pa lumiko sa isang maliit na daanan. Sinuklian naman ito ng ngiti ni Wabe. Pagkatapos nun, ay mabilis na siyang naglakad hanggang sa nakapasok na siya sa gubat. Habang siya ay naglalakad sa bahaging masukal, ang tanging ilaw lamang niya ay ang liwanag na nanggagaling sa buwan. Maya-maya pa ay nagtaka siya nang may marinig siyang mga angos na tunog ng baboy.
Binilisan niya ang paglalakad at unti-unting tumakbo hanggang sa papalapit na siya ng papalapit sa kuweba. Ngunit bago pa ito tuluyang makalapit ay 3 baboy ramo na may mapupulang mga mata ang humarang sa kanya. Napatigil ang batang si Wabe at tatakbo sanang muli upang lumabas ng kagubatan. Ngunit nang siya ay lumingon sa kanyang likuran, ang 3 baboy ramo rin ang kanyang nakita. Mapulang-mapula ang mga mata na para bang anumang oras ay susuguri na siya ng mga ito. At may mga matutulis rin itong mga pangil. At ang kakaiba pa ay mas doble ang laki ng mga ito kaysa sa kanya. Diyos ko po, huwag niyo akong sasaktan. Huwag niyo akong kakainin. Hindi naman ako masarap maalat ako. Promise, hindi niyo magugustuhan ang lasa ko. Diyos ko, kayo na yata ang sinasabi ni Lolo Gregorio Humangos muli ang mga aswang at pumikit naman ang bata dahil sa takot. Pagkatapos ay bahagyan na nilang ikinuskos ang isa nilang paa sa lupa at akma na sanang aataki ng bata nang biglang dumating ang dambuhalang gininto ang ahas at pumalupot ito sa katawan ng batang si Wabe. Ibinuka ng ahas ang kanyang bibig na para bang tinatakot ang mga halimaw. At napatigil naman ang mga ito nang makita yon. Sabay pa nito ang pagliwanag ng gininto ang balat ng ahas, kaya't para bang nabahag ang mga buntot ng mga ito at hindi na itinuloy ang tangkang pagsugod sa bata. Wala na akong oras para magpaliwanag. Halika, pumasok ka sa kuweba at doon na ako magpapaliwanag. Sabay silang pumasok sa kuweba. Pagkatapos nun ay ibinaba ni Wabe ang lahat ng gumagapang na damo upang matakpan ang kanilang daanan. Ano ba yung liwanag na lumabas sa'yo, Sumahi? Diyos ko naman, lapitin yata ako ng mga kakaibang nilalang. Imbis na tumugon nito sa tanong ni Wabe, ay ibinuka niya na lamang ang kanyang bibig. Sabay nito ang isang gintong liwanag. Nang mawala ang liwanag, ay may isang maliit na hugis perlas ang nasa bunganga nito. Hindi alam ni Wabe ang kanyang gagawin, ngunit kusang gumalaw ang kanyang isang kamay upang kunin yon. Pasensya na, Wabe. Kung hindi ko kagad na iparating sa'yo ang tunay na dahilan kung bakit sa'yo ako nagpakita at sinadyang humingi ng tulong sa'yo. Isa akong gabay. Nagmula pa ako sa mundo ng mga diwata. Naatasan akong humanap ng isang karapat-dapat para sa mutya na iyong hawak. Ikaw ang aking napili dahil nakitaan kita ng isang natutulog na lakas, kabutihan at pagpapahalaga. Alam kong kailan lang, pero sana'y tanggapin mo ang isang tungkulin na aking ipinapaubaya sa iyo. Dahil sa kasalukuyang ito, ang mga limaw na katulad ng nagtangka sa iyong buhay ay nasa baryo. At baka sa mga oras na ito, ay marami na ang napapahamak. Naku, teka sandali. Anong ibig mong sabihin na tungkulin? Anong tungkulin na gagampanan? Hindi kita maintindihan. Ang ibig kong sabihin, ikaw ang lalaban sa mga halimaw na tinatawag na harimodon. Mga aswang na nag-aanyong magagandang lalaki sa araw at halimaw sa ilalim ng dilim. Teka, sandali lang, Sumahi. Bata pa ako. Baka hindi ko kayanin yun. At saka nakakatakot yung mga halimaw na yun. Nakita mo naman siguro mga itsura nila. Nakakatakot. At isang dakbal lang nila sa akin. Naku po, siguradong makakain ako ng buo ng mga yun. Kaya nga ako nandito, hindi ba? Para tulungan ka. Kakayanin mo yun. At hindi kita pababayaan. Teka. Sa'yo na lang to. Sa iba mo na lang ibigay, Sumahi. Baka kung ako kasi ang gagawa baka mas lalong mangalib yung mga tao Kahit ba sabihin ko sa'yo na nasa baryo lamang ang iyong mga magulang, na baka sa pagkakataon na ito ay bihag na rin ang mga halimaw? Teka, alam mo tungkol sa mga magulang ko? Alam ko, Wabe. Ang hindi ko lamang alam kung sino sa mga tao sa baryo. Pero ang sigurado ako, nasa baryo lamang sila. Gusto kong mag-isip ka, Wabe. Hahayaan mo bang mawala uli ang pag-asa mo na makita mo ang iyong mga magulang?
Teka lang, huwag mo naman akong lokohin. Kung nandito sila, bakit di nila ako hinahanap? Hinahanap ka nila, Wabe. Baka nga, nakakasalamuha mo na sila. Ngunit hindi mo lang alam. Sumahi, sigurado ka ba na nasa baryo lang sina inay at titay? Nakakasigurado ako, Wabe. Kaya ngayon pa lamang, sana'y tanggapin mo na ang mutya at ang tungkulin na aking ipinapaubaya. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Wabe. Nahahati sa dalawa ang kanyang iniisip kung tatanggihan ba niya o tatanggapin. At tinitignan ang ahas kung ito ba ay nagsasabi ng totoo tungkol sa kanyang mga magulang. Habang sa baryo naman ay umaatake na ang mga halimaw. Pinangungunahan ito ng isang malakas na aswang na kung tawagin ay si Apan, na dati nang nagpaplano sa paghahasik ng kasamaan sa baryong yun. Dati siyang tao na niyakap ang kadiliman dahil sa kanyang sinapit noong sila ay mga bata pa lamang ng kanyang yumaong kambal. Iniwan din sila ng kanilang mga magulang at dahil doon, mas pinili niya na maging masama upang gumanti na kahit pa sa mga mabubuti. At ang kanyang puntirya ay ang mga magulang ng mga bata sa baryo. Nag-umpisa itong maging masama nang mamatay ang kanyang kakambal dahil sa gutom at uhaw. At dahil doon, sinisi niya ang Diyos dahil sa pagkakaroon ng mga walang pusong magulang. Kaya niyakap niya ang ibinigay na kapangyarihan ng demonyo. Sige! Kunin ang lahat ng mga magulang ng mga bata. Wala kayong ititira maski isa. Gusto kong ubusin niyo ang lahat ng mga magulang na nandito sa baryong ito. Gusto ko silang pahirapan at iparamdam sa kanila ang aking galit. Bitiwan niyo ako! Ano bang gagawin niyo sa amin? Bitiwan niyo ako! Sige, dalhin niyo na rin yan. At tulad ng aking sinabi, ay wala kayong ititira na tulad niya. Maliban na lamang sa mga bata. Ano bang ginawa namin sa inyo? Teka, huwag niyo sasaktan ang asawa ko kung hindi. Bakit? Ano kung hindi? Hinawakan niya ang buhok ni Kapitan. Inilapit niya ang kanyang muka at tinitigan ito sa dalawang mga mata. Ngunit imbis na matakot, dinuraan lamang ito ni Kapitan. Kaya naman ito ang dahilan kung bakit nainis sa kanya ang halimaw. Kaya habang hawak niya ito sa buhok, ay malakas niya yung ipinukpok sa malapit na pader. Dahilan upang mawalan ito ng ulirat. Sige na, dalhin niyo na yan. Pati na rin ang kanyang asawa. Teka lang! Saan niyo dadalhin si nanay at tatay? Naiiyak na tanong ni Omar. Dadalhin namin sila sa impyerno, kung saan ay magiging kasangkapan sila sa muling pagkabuhay ng aking kakambal. Halos lahat ng mga magulang ng mga bata sa baryo ay nakuha ng mga aswang, maliban sa matandang si Lolo Gregorio. Dahil ng mga panahong yun ay nasa kabilang baryo siya, habang sa kabilang dako naman kung saan ay walang kaalam-alam ang batang si Wabe na nag-uumpisa na ang mga aswang sa paggasik ng lagim, ay nabuo na ang kanyang desisyon. Sumahi, kung sakaling tanggapin ko to, pangako mo sa akin na hindi mo ako pababayaan, ha? Kung ganon, ay tinatanggap mo na ang mutya. Isang tango ang ibinigay na sagot ng batang si Wabe. Pagkatapos ng kanyang pagtango, ay hiniling ng ahas na lunukin niya ang mutya. Teka, lulunukin ko? Hindi ba ako malalason? Hindi, Wabe. Magtiwala ka lang sa akin. Lumay! Aray, ano nangyayari sa akin? Bakit napakasakit? Hindi sumagot si Sumay. Sa halip ay pinagmasdan lamang niya ang batang si Wabe hanggang sa unti-unting nagiging kulay ginto ang kanyang buhok. Sabay ng pagliliwanag ng kanyang mga mata at bibig habang siya ay nakahawak sa kanyang tiyan. Naramdaman ni Wabe ang unti-unting pagkawala ng sakit. Pagkatapos ay kakaibang init sa katawan ang pumalit
sa sakit na kanyang nararamdaman. Dumaloy sa kanyang dugo ang mainit na enerhiya na wari mo'y gumagapang lamang at sumasabay sa alon ng kanyang dugo. Hanggang sa hindi niya na namalayan na siya ay nawalan na ng malay. Mabilis naman na lumipas ang gabing yun. At akala niya ay panaginip lamang ang nangyari, kaya't tumayo ito na para bang walang nangyari. Hindi na rin niya ginising ang ahas na kanyang katabi at lumabas na ito ng kuweba upang humanap sana ng makakain. Ngunit pagdating niya doon ay sumalubong sa kanya ang isang nakakabinging katahimikan. Abay, parang ang tahimik naman yata dito. Parang walang tao. Umalis pa silang lahat. Pero napaka-imposible naman yata nun. Teka, makapunta nga kay Lolo Gregorio. Minsan pa naglakad ito. Nang makita niya ang ibang batang umiiyak, nagtaka ito at lumapit sa mga bata. Mga bata, ano nangyari? Nagtanong siya sa mga ito habang iginagala ang kanyang paningin at nakita niya ang iilang dugo na para bang sariwa pa. Napatingin muli ito sa mga batang umiiyak at muling nagtanong, ngunit ang isinagot lamang ng mga ito ay may halimaw. Paulit-ulit lamang sila sa pagbigkas ng salitang yon hanggang sa naalala niya ang mga halimaw na muntik nang umatake sa kanya kagabi. Anak ng tokwa, hindi pala ako nananaginip. Nalintikan na. Totoo yung mutya na nilunok ko. Totoo din yung may umatake dito kagabi. Mabilis siyang tumakbo sa bahay ng matanda. Halos hindi na lumapat ang kanyang mga paa sa lupa upang mabilis itong makarating sa kanyang pupuntahan. Pagdating doon ay halos sirain niya ang pinto sa kakakatok dahil sa pag-aalala. Lolo Gregorio! Lolo Gregorio! Lolo Gregorio, nandiyan po ba kayo? Sumagot kayo, Lolo! Sus, Ginoo! Bakit naman pagkaingay-ingay ng batang ito? Napakaaga pa! Mabilis na binuksan ni Lolo Gregorio ang pintuan ng kanyang bahay at bumungad sa kanya ang anyo ni Wabe na bago sa kanyang paningin dahil hindi napansin ng bata na naiba ang kulay ng kanyang buhok at habol ang hiningang nakaharap sa matanda. Mabilis na yumakap sa kanya ang bata, kaya naman nagtaka ito sa nangyayari. Abay, ano ba nangyayari sa iyo, Wabe? Akala ko po, Lolo, napahamak na po kayo eh. Sa mga dinaanan ko pong bahay, ang dami mga batang umiiyak. Tapos may mga bahid po ng dugo sa paligid. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Sumama po kayo sa akin. Hingi po tayo ng tulong sa barangay. Kailangan malaman ni Kapitan ang mga nangyayari. Ano ba nangyayari? Pwede bang linawin mo muna sa akin, bata ka? Kumalma ka muna! Lo, wala na po tayong oras para magpaliwanagan pa. Pakiusap po, tulungan niyo po ako. Matapos kunin ng matanda ang kanyang tungkod, ay dali-dali itong sumunod sa batang si Wabe na nauuna sa kanilang paglalakad. Hindi na niya natanong ang nangyari sa kanyang buhok at bakit nagbago ang kulay nito. Agad na siyang sumama at sa paglalakad nila ay pati siya ay nagtaka sa kakaibang katahimikan ng baryo at sa mga bahid ng dugo na kanilang nadadaanan. Nagpunta sila sa barangay, ngunit walang tao kahit isa. Kahit ang mga tanod ni Kapitan ay wala sa barangay. Kaya naman, nagdesisyon silang dumiretso na lamang sa bahay ni Kapitan. Nagbaka sakali silang nandoon pa ang Kapitan. Ngunit nadismaya sila dahil wala silang nadatnang kapitan sa bahay nito at nandun lamang ay ang anak niyang si Omar na wala din tigil ang pag-iyak. Nakita rin nila sa gilid ng pader ang bahid ng dugo kung saan ipinukpok ang ulo ng kapitan. Omar! Omar, ano nangyari? Wabe, ikaw ba yan? Tulungan niyo ako, Lolo Gregorio. Wabe, si nanay at si tatay, tinangay na mga halimaw. Mga kumapano na sila. Tulungan niyo ako. Teka lang, Omar. Ano bang mga halimaw ang pinagsasasabi mo? Teka nga, magsabi nga kayo. Ano ba talaga nangyayari? Bakit halos lahat ng mga bata nakikita kong umiiyak?
Umalis lang ako sandali. Ba't parang naubos na mga tao sa baryong ito? Lolo Gregorio, may umatake po kagabi dito. Mga halimaw sila. Kinuha nila lahat ng mga magulang sa baryo. Ang tinira lang po nila mga bata na tulad ko. Lolo Gregorio, papangit po nila. Mukha po sila mga baboy na mo. Pulang-pula po kanila mga mata tapos yung pangil po nila at nakausli po. Ang haba tas ang tutulis. Yung iba naman po, kalahating tao po na pambaboy po yung ulo at mga kamay. Wabe, Lolo Gregorio, maniwala kayo sa akin. Tulungan niyo ang mga magulang ko. Mukhang alam ko na kung ano yung tinutukoy mo, Omar. Ang mga hari mo doon. Hindi ko alam ang tawag sa kanila. Pero may napansin ako kagabi. May isang pangit na lalaki na malaki ang katawan. Kalbo tapos malalaki din yung pangil niya. Tapos yung ilong niya para sa baboy. Sa palagay ko, siya yung pinuno ng mga halimaw na yun eh. Kasi siya lang yung nag-iisang nakatayo. Tapos, inuutusan niya lahat ng mga kasama niyang halimaw. Maaaring tama ka, Omar. Kailangan may gawin tayo. Lolo Gregorio, tulungan niyo po kami. Ibig sabihin, ay nag-uumpisa na pala ang pagsalakay ng mga aswang. Ngunit ang ipinagtataka ko, kung bakit mga magulang lamang na mga bata ang mga kinuha nila. Isang kakaibang pagsalakay ito. Dahil ang kanilang pinunteriya ay hindi bata. Karaniwang kasi, ang mga aswang ay mas gusto ang mga bata dahil sa sariwan dugo. Ngunit sa pagkakataong ito, ay sadyang kakaiba. Nakapagtataka naman. Kakaiba man po o hindi, Lolo Gregorio, halimaw pa rin po sila. At ang mga halimaw ay dapat po na pinapatay. Ba, lokong batang ito. Kung makapagsalita ka parang kayang-kaya mo. Bakit? May labang ka ba sa mga halimaw na yon? Kaya man po o hindi, Lolo Gregorio. Dapat po tayo magtulungan. Buhay po na mga tao nanganganib. Marami po kami mga bata ang kinuhanan ng mga magulang. Kaya nakikiusap po ako sa inyong dalawa, Wabe. Lolo Gregorio, tulungan niyo naman po ako. Baka pinatay na po na ba ngayon ang mga magulang ko? Tutulong ako, Omar. Mamaya, pagsapit ng gabi, sabihin mo sa mga bata ay pumunta silang lahat sa barangay. Doon mo sila pagtaguin. Sigurado akong babalik ang mga halimaw na yun dahil imposibleng hindi sila kukuha ng bata. Dahil kagabi habang pauwi ako, pinagtangkaan din ng mga aswang na yun na biktimahin ako. Pero nakaligtas lang ako. Kaya mamaya, magbabantay tayo. Sige na, Lolo Gregorio, babalik lang po muna ako sa gubat. May kailangan lang po akong gawin. Teka, Wabe. Ngayon pa lang, gusto ko na magpasalamat sa'yo. At saka, humihingi na rin ako ng tawad sa mga bagay na masasakit na ginawa ko sa'yo. Sa kabila nun, gusto mo pa rin akong tulungan. Patawad talaga, Wabe, patawad. Hindi ko na uulitin yun. Wala na yun, Omar. Tapos na yun. Huwag kang mag-alala. Gagawin natin ang lahat para mailigtas si Kapitan at ang nanay mo. Ganun na rin ang iba pang nanay at tatay ng mga bata dito. Masaya akong makita na nagkaayos na kayong dalawa. Sige na, Wabe. Gawin mo lang gagawin mo. Kami naman ni Omar ay pupuntahan ng lahat ng bata sa baryo para makalikas sa barangay. Maraming salamat po, Lolo Gregorio. Sige po, aalis na po ako. Mag-iingat din po kayo. Sa pagkakataong yun, iniwan na ni Wabe sina Lolo Gregorio at Omar nang magkasama. Tumuloy na ito sa paglalakad pabalik sa gubat. Makalipas lamang ang ilang sandali ay mabilis na siyang nakarating sa kuweba kung saan ay naghihintay naman sa kanya ang malaking ahas na si Sumahi. Sigurado akong alam mo na ang nangyari sa inyong baryo, Wabe. Oo, Sumahi. Alam mo, natatakot ako, Sumahi. Pero kahit natatakot ako, ay tinanggap ko ng tungkulin na yung gustong ipagkatiwala sa akin. Kaya naman nandito ako upang humingi sa iyo ng tulong. Huwag kang mag-alala, Wabe. Naririto lamang ako upang maging gabay mo. Sabihin mo sa akin, Wabe, ano ang iyong plano?
Mamaya, sa pagdating ng takip silim, gusto kong tapusin ang kasamaan at iligtas ang lahat ng mga magulang ng mga bata sa baryo sa kamay ng mga aswang. Kung ganon, ay malugod kong ipapaalam sa iyo, Wabe, ang uri ng aswang na iyong kakalabanin. Makinig ka, Wabe. Ibinahagi ng gininto ang ahas ang kanyang kaalaman sa pinuno at ang tungkol sa mga alagad nito. Sinabi din niya ang dahilan kung ba't umabot sa sukdulan ang kasamaan ng pinuno na si Apan. Ngunit sa kabilang dako naman, kung nasaan naroroon ang mga aswang, ay matindi ang pagpapahirap ni Apan sa kanyang mga biyag. Isa na dito, si Kapitan at Aling Molina. Pakiusap. Ako na lamang ang saktan nyo. Huwag na ang aking asawa. Nakikiusap ako sa inyo. Maawa na kayo. Huwag kang mag-alala. Dahil kayong lahat ay pahihirapan ko. Napakawalang puso mo, halimaw ka. Pati isang babaeng walang kalaban-laban. Sinasaktan mo. Demonyo ka! Demonyo! Bakit? Naawa ba mga tulad mo nung namatay ang kambal ko sa gutom at uhaw? Hindi, di ba? Hindi kayo naawa. Pinabayaan lamang kami ng mga kagaya mong magulang hanggang sa namatay ang pinakamamahal kong kapatid. Kaya walang dahilan para maawa ko sa mga tulad nyo dahil kayong lahat ang sagot upang maibalik ang buhay ng aking pinakamamahal na kakambal. Kayong lahat, ang lahat ng mga dugo nyo, ang gagamitin ko kapalit ng buhay ni Estia. Halimaw ka! Halimaw! Halimaw ka! Halimaw na akong halimaw! Pero kahit na anong sabihin nyo, buo na ang desisyon ko. Pinasok ko na ang kadiliman at niyakap ko na ito. Kaya wala nang dahilan para umatras pa. At para sa aking kakambal, kahit ano at kahit sa anong paraan, kahit na pinakamasamang bagay pa, ay gagawin ko. Maibalik ko lamang ang kanyang buhay. Sige mga kawal, ibalik niyo sila sa kanilang kulungan dahil baka magilitan ko pa sila ng leeg ng wala sa oras. Itong tandaan mo, demonyo ka. Tandaan mo ito. Makakahanap ka rin ng katapat. Nababaliw ka na. Sige na, bilisan nyo. Ikulong nyo na ang mga yan dahil may plano ko para lalo silang pahirapan. Ipinag-utos ni Apan sa kanyang mga alagad na kunin din ang mga bata sa baryo upang patayin sa harap ng mga magulang nito ang kanilang mga anak dahil gusto niyang pahirapan ang mga ito sa pamamagitan ng paglamon sa mga bata ng buhay habang ang mga magulang ay pinapanood ang kanilang mga gagawin sa mga kawawang batang kanilang balak patayin. Kaya naman, dali-daling nag-anyong tao ang kanyang mga alagad upang bumalik sa baryo at gawin ang kanyang ipinag-uutos dahil mas madali nilang magagawa yon kung hindi sila nakaanyong aswang dahil maaari silang mamatay kung sakaling sila ay masisikatan ng araw. Pagdating ng mga alagad ni Apan sa baryo ay nadatnan nila ang mga batang hindi pa tapos sa paglikas. Nagtaka naman si Lolo Gregorio at Omar dahil sa pamamaraan ng pagtingin ng mga ito at isa pa kung bakit sila niningisian ng mga ito. Mabilis na tumakbo ang mga aswang gamit ang kanilang mga kamay at paa nang hindi nagbabago ang mga anyo. Papalapit kila Lolo Gregorio at Omar na kasama ang lahat ng mga bata. Nagulat naman sila Lolo Gregorio at Omar kaya't agad nilang pinatakbo ang mga bata na kasama nila. Ngunit hindi sila kagad nakatakbo dahil sa labis na takot. Kaya't agad silang nahuli ng mga ito. Binugbog nila si Lolo Gregorio at pagkatapos ay iniwan ito na nakahandusay sa lupa at dinala ang lahat ng mga bata na kanilang nakita. Isa na doon si Omar na nanglalaban pa. Iilan sa mga bata
ay edad 3 pataas pa lamang, kaya't wala silang kakayahan upang lumaban. Mabilis nilang dinala ang mga bata sa kanilang kuta at malakas na tumawa ang halimaw nang makita niya kung gaano karaming mga bata ang kanyang gagamitin upang pahirapan ang mga magulang ng mga ito na nakakulong. Saksiyan nyo kung paano ko kakainin sa harap ninyo ang mga anak ninyo! Humila siya ng isa sa mga bata at isa sa mga magulang na nakakulong ang sumigaw at nagmamakaawa upang wag saktan ng kanyang anak. Ngunit tunay na napakasama ng pinuno na si Apan dahil habang umiiyak ang batang kanyang hawak ay sa harap mismo ng magulang ng bata, binali niya ang buto nito sa bewang at leeg. Dahil sa liit ng bata ay mabilis lamang niya itong kinain at iniwan ang ulo, sabay hagis sa kulungan kung nasaan ang magulang nito. Nasaksiyan ni Kapitan at Aling Molina, ganoon na rin ang batang si Omar, kung gaano kabrutal na pinatay ng halimaw ang kaawa-awang sinapit ng bata. Pagkatapos nun ay umupo lamang ang pinunong si Apan sa kanyang upuan na nakangisi at halata dito ang saya dahil nakita niya kung paano magmakaawa ang isang magulang. Habang sa kinaroroonan ng batang si Wabe ay nag-uumpisa ng maglakad pabalik sa baryo at walang pag-aalinlangan na isinama ang malaking ahas. Pagdating niya sa baryo, habang siya ay naglalakad, nadatnan niya ang matanda na wala pa ring malay at dali-dali niya itong ginising. Lolo Gregorio, ano po nangyari? Teka! Hala, tama ba nakikita ko? May malaking ahas sa likod mo! Teka lang, Lo, wag po kayo matakot. Kakampi ko po siya. Lo, nasa po mga bata? Tinangay sila ng mga lalaking hindi ko mawari kung tao ba o mga halimaw. Tsaka teka, ahas, kakampi, nakakasigurado ka ba? Abay, tignan mo naman, napakalaki niya. Kahit tayong dalawa pa, ay kayang-kaya niyang kainin sa sabay. Opo, Lo. Gabay ko po siya. Siya po si Sumay. Nagmula po siya sa mundo ng mga diwata. Kung ganon, siya ba ang dahilan kung bakit naging kulay ginto ang buhok mo? Opo, Lolo Gregorio, tama po kayo. Pero bago pa po humaba ang usapan natin, kailangan ko na pong kumilos. Nanganganib po ang mga tao. Tama kayo. Dahil mamayang gabi, ang halimaw na pinuno ng mga aswang ay magsasagawa ng ritual upang bumuhay ng isang patay. Ko po, mahabagin langit! Ano ba ito? Pabihira! Ano to? Gintong ahas na nagsasalita! Ngayon lang ako nakakita ng ganito! Hindi pa nakapagsasalita ang batang si Wabe, ay agad nang nawalan ng malay ang matanda dahil sa pagkabigla nang marinig niyang magsalita ang ahas. Kaya naman, binuwat ito ng walang kahirap-hirap ni Wabe at ipinasok sa barangay. Doon ay iniwan niya ito at nagpatuloy na sinundan niya ang malaking ahas kung saan ito patungo hanggang sa dumating sila sa isang malaking kuweba. Doble yun sa laki ng kuweba na kanyang tinutuluyan. Nagdesisyon siya na hindi mag-ingay upang hindi mapansin ng kalaban. Nagpaiwan naman ang malaking ahas sa labas ng kuweba, ngunit nangako ito na kapag dumating ang oras na kakailanganin niya ang tulong, ay mabilis siyang susunod sa batang si Wabe. Dagdag pa nito na anumang bagay ang kanyang hahawakan ay maaari niyang gamitin upang gawing sandata. Tumango naman ang batang si Wabe at tumuloy na sa pagpasok sa kuweba. May mga nadaanan itong bantay na may hawak na palakol, ngunit tahimik niya itong nilapitan. Hindi naman siya napansin ng mga ito dahil nakapikit ang mga aswang na nagbabantay. Kaya nagkaroon siya ng pagkakataon kaya't maingat siyang tumungtong sa isang bato at pareho niyang binali ang mga leeg ng mga ito. Pagkatapos noon ay kinuha niya ang 2 palakol na hawak ng mga ito. Nagkulay ginto ito. Pagkatapos ay dumiretso na siya sa loob. Sa pagkakataon to, mababayaran ko na ang utang na loob ko sa mga taong nagpakita sa akin ng kabutihan. Gumilid siya
At hanggang sa pagkakataon na yon ay hindi pa rin siya napapansin ng pinuno ng mga aswang na harimo doon. Ngunit dahil malakas ang pang-amoy nito, nalaman niyang maliban sa biyag ay may ibang tao ang naroroon, kaya't ipinag-utos niya na hanapin kung sino man ang nakapasok sa kanilang lungga. May ibang tao sa paligid. Naaamoy ko siya. Hindi siya ordinaryo dahil naaamoy ko sa kanya ang isang mutya. May taglay siyang mutya. Magmadali kayo. Hanapin niyo kung sino man ang lapastangan na pumasok sa ating teritoryo. Madali kayo, mga lagad! Narinig yun ng batang si Wabe, kaya't lalo pa niyang pinag-ingat ang kanyang pagtatago. At kahit naman malalakas ang kanyang mga kalaban, ay may katangan ang mga ito dahil dinadaan-daanan lamang siya. Sumunod din ang kanilang pinuno upang tumulong sa paghahanap sa kanya. Kaya naman, nagkaroon siya ng pagkakataon upang mapalabas ang mga biyag. Ngunit sa kanyang pagmamadali ay sumabit ang kanyang damit, kaya't maingat niyang hinubad ito at nagpatuloy na. Wabe? Wabe, ikaw ba yan? Huwag po kayo maingay, Kapitan. Habang abala po ang mga aswang sa paghanap sa akin, ilalabas ko na po kayo dito. Diyos ko, maraming salamat sa iyo, Wabe. Hindi mo ako biligo. Pero, paano tayo lalabas dito? Kahit na makalabas kami sa kulungang ito, mahihirapan pa rin tayong makalabas ng kuweba. Maraming aswang sa labas. Ako na pong bahala dun. Tara na po. Ubod lakas niyang hinampas ang palakol sa kadenang nakatali sa pintuang kulungang bakal. Matapos nun, ay inilabas niya ang lahat ng nandoon. Pagkatapos ay isinunod niya ang katabing kulungan hanggang sa makalabas na ang lahat ng mga biyag. Ngunit agad na nakabalik ang mga aswang, kaya nakita sila ng mga ito. Lapastangan! Ang lakas ng loob mo para salungatin ang aking mga pinaplano. Sino nagbigay sa iyo ng pahintulot upang palabasin ang mga biyag? Anong karapatan mong batang kutong lupa ka upang gawin ito? May karapatan ako. Dahil tao din ako. At kung usapang karapatan, ikaw, hayop ka, demonyo ka. Ikaw ang walang karapatan na pumatay dahil isa ka lamang hamak na halimaw na nanggaling sa impyerno. Napakatapang mo naman para pagsalitaan ako ng ganyan. Sino ka ba para pakinggan ko? Isa ka lang naman basura. Isang kutong lupa na isang tinis ko lang ay maaari ng mamatay. Kutong lupa? Basura? Nagkakamali ka. Dahil ang basurang nasa harapan mo ang siyang tatapos ng kasamaan mo. Teka iyo, ano ba pinagsasasabi mo? Halimaw ang nasa harapan mo. Papaalala ko lang sa'yo. Wala siyang awa. Siguradong hindi mo siya kakayanin, iyo. Tumakas ka na! Huwag kayo mag-alala, Kapitan. Pagkatiwalaan niyo po ako, kayang-kaya ko ang diablong buwang na yan. Pagkatapos ay sumigaw ang batang si Wabe upang tawagin ang malaking ahas at mabilis naman itong dumating. Ipinag-utos ni Wabe sa kanyang gabay na ahas. Nabigyan niya ng daan ang mga tao sa kabilang bahagi ng kuweba. Sinunod naman yun ng malaking ahas. Kaya naman, nang magkaroon ng malaking butas ang kabilang bahagi, ay mabilis niyang inutusan ang mga tao na lumabas. Sinunod naman yun ng mga tao. Ngunit bago pa tuluyang umalis ang pamilya ni Kapitan, ay may nakitang pilat si Aling Molina sa likuran ng batang si Wabe. Ngayon, tayo naman na magtuos! Halimaw ka! Ibabalik kita sa impyerno ng pinanggalingan mo! Pinaiinit mo ng gusto ang ulo ko. Papatayin kita, kutong lupa! Hindi! Nagkakamali ka, diablong buang! Ako ang papatay sa'yo! Ha!
Mabilis na sumugod ang batang si Wabe. Napakaliksi nito na parabang isang ahas. Bawat daanan niyang aswang ay tinataga niya ng palakol sa likod ng leeg o sa harapan. Dahilan kung bakit agad silang tumutumba at bumubula ang bibig na parabang nalalason. Anong klaseng mutya ang nasa'yo? At bakit ganyan na lamang ang lakas na meron ka, bata? Bakit ha? Natatakot ka na ba ha, Diablong Buwang? Hindi mo ko matatakot, bata! Hindi! Pagkatapos ay nagbagong anyo na rin ang pinuno ng mga harimudon na si Apan. Naging kalahating baboy ramo ito na sa kanyang bandang paanan ay sa baboy ramo at sa bandang itaas naman ay kita pa rin ang kanyang malaking katawan, habang ang mukha nito ay bahagyaring nagbago. Namula ang mga mata nito, lumaki ng sobra ang mga pangil na animo ay tare ng manok. Ang ilong naman ay sa baboy ramo. Grabe! Nakakadiri ka, pangit ng mukha mo! Mas lalo ka pang pumangit ngayon! Mabilis na nag-utos ang aswang na harimudon na umatake ang mga natitirang alagad, habang siya ay nagngingit-ngit sa galit dahil sa pangaasar na ginawa ng bata. Mabilis naman na bumakap sa kanya ang higanting ahas na si Sumahi. Naging sanggandikit sila ng pagkakataon na yon. Ngunit nang sila ay naging tagilid sa laban dahil sa mga aswang na parabang hindi nababawasan, isang bagong plano ang nabuo ng malaking ahas. Isigaw mo ang salitang Merkus sa tawan kapag sinabi ko, medyo tagilid tayo dahil parang hindi sila nauubos. Tumay, hindi ko alam ang gusto mong mangyari. Pero, malaki ang tiwala ko sa'yo. Sige, gagawin ko ang iyong pinag-uutos. Konti pa ay pinagpatuloy muna nila ang pagdepensa ng kanilang sarili. Matapos yun, ay nagbigay na ng hudyat ang ahas, kaya't isinigaw na niya ang salitang gustong ipasigaw nito. Pagkatapos ay lumutang sa ere ang batang si Wabe at pumulupot sa kanya ang ahas at nagliwanag. Nang mawala ang liwanag ay isang gintong baluti na ang kanyang suot at ang kanyang mga palakol ay naging isang kakaibang sandata. Para itong latigo, ngunit buntot ng ahas. Kaya't napangiti ang batang si Wabe sabay tingin sa kanyang kalaban. Dapat ganito yung pagbabagong anyo. Dapat, gwapo rin. Wala akong pakialam kung ano pa ang itsura mo, Kutol Lupa. Pero gustong-gusto na kitang tirisin sa pagkakataon na ito. Eh di kung ganon, maglaban na tayo ulit. Tapusin na natin to. Nag-umpisa ng sumugod ang mga kalaban. Bawat palo ni Wabe ng kanyang mga sandata sa mga aswang na lalapit ay napapaso at unti-unting nalulusaw at nagiging itim na malagkit na likido. Hanggang maya-maya pa, naubos na niya ang mga alagad ng pinuno ng mga harimudon na si Apan. Kaya oras na para sa kanilang pagtutuos. O ano, Diablong Buwang na aswang. Paano ba yan? Tayong dalawa na lang. Tayo na ngayon na magtutuos. Hindi na nagsalita ang pinunong aswang. At dahil sa inis niya sa bata, ay mabilis na itong sumugod. Sinubukan niyang patamaan ng isang malakas na suntok ang bata. Ngunit maliksi niya itong iniwasan, habang si Kapitan at Aling Molina ay bumalik dahil naipaliwanag na niya sa kanyang asawa na si Kapitan Pablo na ang anak na kanilang matagal nang hinahanap ay walang iba kundi si Wabe, na ang tunay na pangalan ay Miguel. Anak! Mag-iingat ka! Sigaw ni Kapitan Pablo na nakaagaw ng pansin ng dalawang magkaibang nilalang na naglalaban at tumuloy-tuloy na muli sa laban hanggang sa isang malakas na suntok ang natamo ng bata.
Pagkatapos nun ay tumumba ito sa kanyang kinatatayuan. Ngunit hindi ito nawalan ng pag-asa. Mabilis itong tumayo dahil nakita niyang tatakbo ang aswang upang lumapit sa 2 taong nakatayo. Ngunit ang kanyang sandata ay mula sa pagiging latigong buntot ng ahas ay naging isang espada at mabilis niya yung hinagis. Tumama yon sa likuran ng aswang dahil sa pagsaksak nito sa kanyang likuran. Napaluhod ito pagkatapos ay unti-unti nang nalusaw at gaya ng kanyang mga alagad ay naging isang itim na likido na para bang kumukulo-kulo pa. Habang ang bata naman ay biglang natumba at dahil sa pagod ay nawalan ito ng ulirat. At ang kanyang baluti ay naging isang higanting gintong ahas na muli. Kunin niyo siya. Magiging ayos lamang siya. Dahil tangan niya pa rin ang aking mutya. Takot, ngunit ginawa pa rin nila ang sinabi ng higanting ahas na si Sumahi. Binuhat ni Kapitan ang bata at iniuwi ito sa kanilang tahanan, habang ang ahas naman ay misteryosong nawala. Maya-maya pa, nagkaroon na ng malay ang batang bayani na si Wabe. Anak, Diyos ko salamat at gising ka na. Salamat sa Diyos. Akala ko mawawala ka uli sa amin ng nanay mo. Teka, ano po't sabi niyo, Kapitan? Anak? Tama ka nang narinig, Wabe. Kaya pala, napakagaan ng loob namin sa'yo. Dahil ikaw pala ang anak namin na nawawala. Pinagmamalaki kita, anak, dahil iniligtas mo ang buong baryo laban sa mga aswang. Teka po, Kapitan. Paano pong ako? Dahil sa balat mo sa likuran, nalaman ng iyong nanay mo, Lina, na ikaw pala si Miguel. Hindi ka namin iniligaw, anak. Nung panahon na nawala ka, ay hindi sinasadya. Kasama mo ang nanay mo, ngunit paglingon niya ay wala ka na. Hinanap ka namin. Humihingi kami ng tawad sa mga pagkukulang namin sa iyo, anak. Sana, mapatawad mo kami ng nanay mo. Maniwala ka, hindi talaga namin sinasadya ang pangyayaring yun. Totoo po ba yun? Tumango ang mag-asawa, habang ang batang si Omar naman ay lumapit at niyakap si Wabe. Wabe, Miguel, tatanggapin mo ba ako bilang kapatid mo? Oo naman. Wala akong dahilan para hindi gawin yon. Masaya po ako, Nay, Tay. At nahanap niyo na po ako sa wakas. Kumpleto na po ulit tayo. Meron na po akong mga magulang. Maraming dahilan ng Diyos kung bakit kanya dinala sa lugar na ito, Wabe. Dahil ikaw pala ang gagamitin niya upang mapuksa ang kasamaan at mangibabaw ang liwanag sa gitna ng kadiliman. Pinagmamalaki ka namin, Wabe. Lolo Gregorio, nandito rin po pala kayo. Aba, tama lang. At gusto ko rin kasing makita ang batang bayani ng ating baryo. Nagyakapan ang buong pamilya ni Wabe. Sumama na rin doon si Lolo Gregorio, habang ang mutya naman ay nanatili sa batang si Wabe. Hindi na ito binawi pa nang gininto ang ahas na gabay na si Sumahi, habang siya naman ay bumalik na sa kanyang mundo, sa mundo ng mga diwata. Hindi na ito nagpaalam pa dahil malulungkot lamang siya dahil napalapit na siya sa batang si Wabe. At masasabi natin na ang lahat ng pagsubok na ibinibigay sa atin ng Panginoon ay ating kakayanin. Hindi siya magbibigay ng pagsubok na hindi natin kaya, at mahalin natin ang ating mga pamilya upang hindi sila mag-isip ng bagay na ikakasama nila. Lagi natin silang gabayan upang sundan nila ang daan
tungo sa kabutihan at liwanag. Sa kwentong inyong napakinggan ay may aral na matututunan. Sa kabila ng mga taon ng pagdurusa at kalungkutan ni Wabe, natagpuan niya sa huli ang tunay na kahulugan ng pamilya at pag-ibig. Sa pagkatao ni na Kapitan Pablo at Aling Molina, yun ang naging daan upang maramdaman niyang muli ang init ng pagkalinga at gabay ng mga magulang niya. Sa kanilang piling, natutunan ni Wabe na ang pag-ibig ng Panginoong Diyos ay hindi kailanman naglalaho, bagkus ay gumagabay sa tamang oras. Sa kanilang tahimik na pamumuhay, namuhay silang may pananalig sa may kapal at pilit na gumagawa ng tama at hindi umaapak ng sinuman. Patunay yun na sa kabila ng lahat ng paghihirap, ang biyaya ng Diyos ay laging dumarating sa pusong marunong maghintay at magpatawad kahit nasaan ka pang kadiliman sa iyong buhay.